Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. So, humingi po tayo ng paumanhin sapagkat marami po talagang bagay na hindi natin kontrolado. No? Kasama na po dyan ang pagkawala ng ating kuryente. Pero matutuloy po ang ating pagdiriwang ng ating Lord's Day ngayon. Since nandito na po tayo lahat at magsisimula na po tayo ng ating Bible class ngayon pong hapon na ito. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ipapasalamat sa iyo because you are the God of Providence. Kasama po dyan mga dark providences, hindi lang po yung mga good providences sa buhay namin, including this particular time kung saan wala pong aming kuryente and we are currently suffering from uncomfortableness na dala po ng init ng panahon. Subalit hindi po ito sapat para kami pigilan na kami magtipon. Kapag ang araw na ito ay isang araw lamang sa isang linggo, at ito pong araw na ito ay ginawa mong banal, kaya kami po ay magtitipon despite our inconveniences, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin sa anumang sitwasyon na meron po kami. Hiniling po namin na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayong hapon. Bigyan niyo po kami ng mas attentive na pag-iisip at mas focus na mga puso sa aming pag-aaral. Sana po ay kahit maraming mga magiging distraction ngayon because of our current circumstance ay maiintindihan pa rin po namin at ma-appreciate ang ganda ng mga paksa namin pong tatalakayin ngayong hapon na ito. Pag-imamaya sa aming pong pagsangka sa iyo sa aming pong worship service. Dinadalayan po namin yung aming mga kapatiran na maaaring nasa daanan. Papunta po sa lugar na ito, aming pinagtitipunan. Nawa po yung makahabol po sila sa aming pag-aaral. Makinabang din naman sila sa paksa patungkol po sa evangelism and what the Bible is teaching us about it. Tulungan po inyong lingkod, bigyan ng kalakasan, preserve my voice, bigyan mo ng bisa ang mga katotohanan na inyong salita o Diyos upang ang salita mo ang siyang pumukaw at kumuha ng atensyon at magbigay ng conviction sa aming mga conscience. Sundin namin para magustuhan mo at sa kayo mabigyan ka namin ng kalumalatian. Ito pong lahat ng ito ay kahilingan namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Maki po muna tayo ng isa. So doon po sa ating GC, ay pinasa ko po yung hymn na pamagat ay ang takda ng Diyos ko'y wasto. Okay, so yun po ay isang English hymn, Whatever My God Ordains is Right. At yun po ay sinatagalog ng Epistolong Daya, ang takda ng Diyos ko'y wasto. Tinuturo po ng awit na ito, ang Diyos natin ay Diyos na may akda ng lahat ng bagay at wala pong anuman na nangyayari sa ating mundo at sa kasaysayan na labas po sa kagustuhan ng Diyos at lahat po na yan ay meron pong mabuting layunin. So, ang sa sitwasyon natin yan na wala ang kuryente, so yan po ay kasama sa itinakda ng Diyos. Mabuti po ito at dapat pa rin natin gamitin ang pagkakataon nito para lalo magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng lahat. Okay, so tayo po lahat ay tumayo. Okay, so I hope you have your copies available. So, ngayon lang po na ito awitin, pero madali lang naman po ang tune nito. Ang takda ng Diyos ko'y wasto, lubusang mangyayari. Ako'y panatag ng gusto, susundin siyang parati. Landas kong ay kalinlan, ako'y di niya iiwanan. Kaya't iwalay ka niya lang, kaya't iwalay ka niya lang. Ang
takda ng Diyos ko'y wasto, hindi siya mandaraya. Sa matuwiran ay ako, sa Kanyang tiwala. Kaya pa sa kalooban niya, maaliwin aking dusa. Hinihintay kong araw niya, hinihintay kong araw niya. Ang takda ng Diyos ko'y wasto, kahit yaring inubin, ay mapait sa puso ko, di walang uubusin. Diyos ko'y tunay, bawat araw ay may bagong kahariwan. Pinapawid niya ang lumbay, pinapawid niya ang lumbay. Ang takda ng Diyos ko'y wasto, dito'y naninindigan. Kahit lumbay man kung ano, tiyak namin niya iiwan. Kalinga niya'y napagbantay, tanga akong isasablay. Iwalay ka niya ng tunay, iwalay ka niya ng tunay. Kalinga niya'y nagbabantay, tangan akong isasablay. Iwalay ka niya ng tunay, iwalay ka niya ng tunay. Okay, pwede na po tayo. Ganda, no? Ganda ng hindi na napaka-biblical. Tungkol po sa providence at sa ordinance ng Panginoon pagkakit sa aming mga decrees. Pagpapatuloy po natin ang ating pong paksa na pinasimulan sa ating pong Bible class, at yan po ay ang marka ng isang malusog na iglesia, ang biblical na pag-ebanghelismo. At nasa pangatlo na po tayong actual na lesson. At ang tanong po na sasagutin natin sa pag-aaral natin ngayon ay bakit kailangan natin mag-ebanghelismo? Bakit kailangan natin mag-ebanghelismo? Why do we have to evangelize? Siguro ang isa sa mga issue ay hindi po yung dapat pa tayo mag-evangelize, kasi last Sunday ay paksa natin yan, and we've established sa Biblia na kaya tayo nag-ebanghelismo sapagkat ito ay utos ng ating Diyos. Katulungan natin bilang mga mananampalataya ng Diyos at miyembro ng kanyang iglesia. Wala pong ibang magdadala ng mensahe na gagamitin ng Diyos para magligtas ng kanyang mga hinirang maliban sa mensaheng ating naranasan, at yan ay ang ebanghelyo o mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Again, I would like to remind everyone na ang ating pong mensahe ay patungkol sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, ay nagsakripisyo ng kanyang buhay, at ito ay tinanggap ng Diyos Ama bilang sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan, kaya tinawi ng Diyos ang kanyang puot. Sa sino mang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sila ibibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at buhay na walang hanggan. And this is the news that we share to people. Okay, wala na pong ibang balita, wala na pong ibang gospel.
maliban po sa gospel message na ito. May katiyakan tayo na pag ito po ay binahagi natin, kaya itong pagpalain ng Diyos, at ginagawang pagpalain ito ng Diyos para magligtas ng mga hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So sa doctrine of the decree of God, alam natin that there is a teaching called election. Meron pong mga hinira ng Diyos. So from eternity past, alam na ng Diyos kung sino yung kanyang ililigtas, maging ang bilang nila ay tiyak na. At ang tayong paraan para sila ay tawagin tungo sa pananampalataya kay Kristo ay sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. And tayo po ang nagdadala nun, that's why we call it evangelism. Okay, we evangelize. Walang problema dun sa kailangan ba natin mag-evangelize. Ang nagiging issue natin is motivation para sa pag-evangelize. Yung po mga hyper-Calvinists, wala silang motivation to evangelize because mali yung kanilang pagkaintindi pagdating sa pag-share ng gospel. Para sa kanila, sinishare lamang ang gospel dun sa mga mayroong tanda na sila ay tinawag o pinili ng Diyos. Napakahirap naman i-determine nun, or it's almost impossible for us to do that. Sapagkat ang Diyos na nakakalam kung sino yung kanyang hingiran. So, it's another way of saying they are not motivated to evangelize unless God reveals to them somehow kung sino yung mga dapat bahagi na ng Ebanghelyo sapagkat sila tiyak na magiging Kristiyano. Hindi po natin makikita ang tinuturo ng Biblia yan. Ang itinuturo sa Biblia, dapat dali natin ang mensahe na ito sa lahat ng uri ng tao. Sa Romans chapter 10, mababasa natin si Apostle Paul, sinasabi niya, paano sila mananampalataya kung walang magdadala ng mensahe? Paano na pakikinggan ng mensahe kung walang mahangaral? Paano kung may mahangaral kung walang isinusugo? Diba? Kaya ang bawat mananampalataya ay tinatasan ng Diyos, binigyan ng utos na ito. No? Itong dakilang tagubilin na ito, dali ang Ebanghelyo. And lagi tatanong, ano ba ang ating motivation? Ano ang nagtutulak sa atin para dali ng mensahe? Bakit tayo nagdadala ng mensahe sa mga hindi mananampalataya? So main idea po natin ngayong hapon ay ganito, binibigyan tayo ng Biblia ng maraming dahilan para mag-ebanghelismo at kailangan ito ng paraan sa atin. So meron pong binibigay ang Biblia ng mga dahilan para tayo po ay mag-ebanghelismo. So the Bible is giving us many motivations para mag-evangelize. Hindi po tanong yung anong mensahe, hindi tanong yung paano natin dadalhin, hindi tanong yung kailangan ba natin dalhin ang mensahe na ito. Ang tanong ay, gusto mo bang dalhin ang mensahe na ito? At ano yung dapat nagtutulak sa iyo? Ano yung dapat na nag-motivate sa iyo? Bakit kailangan mong mag-evangelize? Meron po tayo 4 na passages. Okay, pakibasa nga ni Gewel yung Romans 9:1-3. And then, pabasa natin kay Ate Kata, Romans 10 verse 1. Malulubat po. Malulubat? Hindi naman nakakatawa. Ano na lang, ito. Si Moises na lang. Romans 10 verse 1. Sa talata naman yun eh. And then John 15:8-11. Ate Lynn, John 15:8-11. And then 1 Peter 3:13-18. Pabasa natin kay Mami. 1 Peter 3:13-18. Okay, ulitin ko ha. Sige, Romans 9:1-3. Moises, isang talata lang. Romans 10:1. Si Ate Lynn, Romans 15:8-11. And then, si Mami, 1 Peter 3:13-18. Okay, kunahin natin Romans 9:1-3. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako ang nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na mayroon na ako malaking kalungkutan at walang pigil na kirot sa aking puso. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo. Alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Okay, Romans 10 verse 1.
Moise? Romans 10 verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Okay. And then John 15, 8 to 11. Kaya piliin. Yan. 15, 8 to 11. Sa pamamagitan nito'y nalululhatin natin ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paano minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay lubos. Okay. And then 1 Peter 3, 13 to 18. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay makapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mananakot, ni mabahala. Kundi sa inyong mga puso, ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito na may kaabuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay nalpusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay makahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Okay, maraming salamat. Ito po yung mga talata na ating pong magbubulay-bulayan ngayong hapon sa ating pong pag-aaral. So, simulan po natin doon sa Romans chapter 9. So, balik po tayo sa Romans chapter 9. Simulan po natin sa verse 2. Bakit po sinasabi ni Pablo dyan na mayroon siyang malaking kalungkutan at walang tigil na kibot sa kanyang puso? Sabi niya, meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Bakit? Ano ba ang issue dyan sa passage na yan? Ano yung iniisip ni Pablo dyan? Ano yung nag-preoccupy sa kanya dyan? Ano yung nag-focus ng kanyang sorrow? Ang nag-focus ng kanyang pagkirot ng kanyang puso? Of course, hindi literal yan. Ibig sabihin, nalungkot siya. Talagang pakiramdam niya ay bigo. Ano daw po yung dahilan sa passage na ito sa Romans chapter 9 verses 1 to 3. Ano ba yung tinatalakay ni Pablo dyan? Ano yung topic niya po sa Pablo dyan sa Romans chapter 9? Anong topic ni Apostle Paul yan? Pakinggan niyo yung verse 4. Sabi niya doon sa verse 4, meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na kiret sa aking puso. And then sa verse 4, may binanggit siya, sila yung mga Israelita, okay? Andiyan yung kanyang topic. Sila yung mga Israelita na sa kanila ang pagkukup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Ibig sabihin, isa-isa niya Apostle Paul dito yung mga benefits ng bayan ng Israel. And then, nagpatuloy siya sa verse 5, Romans 9:5, sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siya nangingibabaw sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Pero pagdating po natin sa mga susunod na talata, sinabi niya na bagamat nasa kanila ang maraming mga pagpapala bilang bayan ng Diyos, hindi sila nanampalataya na si Jesus ang Kristo. Okay, so marami po sa mga miyembro ng bayan ng Israel, bagamat naniniwala sila na mayroong iniula sa lumang tipan na darating na ipinangakong Mesyas. Okay, wala pong issue dun sa naniniwala ba ang lahat ng Hudyo na mayroong Mesyas. Naniniwala sila lahat. Ang problema,
Hindi lahat ay naniniwala na ang Mesyas na pinangako ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ko nga, masyadong na-politicized yung kanilang understanding ng Messiah, na hinihintay nilang Messiah ay isang political leader na mag-aaklas laban sa pang-aalipin ng Roman Empire at palalayain ang bansang Israel from slavery to Rome. Yun ang kanilang expectation ng Messiah. Nung makita nila na si Jesus ay pinako at namatay sa krus, naniwala sila na hindi siya yung Messiah. No? Pero alam natin na nakakaintindi ng kabuuan ng plano ng Diyos mula sa Rome hanggang sa bagong tipan. Si Jesus ang ipinangakong Messiah sapagkat hindi siya isang political Messiah. He is a Savior of sinners. Totoo siya yung namatay pero siya yung muling nabuhay. Ang kinalulungkot ni Pablo, ito ay isang mensaheng siya mismo ay nangangaral. O siya mismo ay nagpapangaral. Pero marami sa mga Israelita na kababayan niya, kalahi niya, ay hindi naniniwala. At dahil dyan, nakaamba ang parusa ng Diyos para sa kanila. Actually, hindi lamang po nakaamba ang parusa ng Diyos sa mga Israelita na hindi naniniwala na si Jesus ay Messiah. Ito pong nakaambang parusa at hatol ay para sa lahat ng tao na hindi naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Kaya, sana meron din po tayong ganong klase ng kalungkutan. Dapat yung kirot ng puso natin para sa mga tao ito ay hindi napuputol. Lalo na kung pinag-usapan natin, mga kakilala natin, katrabaho, kaklase, mahal sa buhay, anak, ako. Diba? Pero hindi sila mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dapat katulad ni Apostol Pablo, ganyan din ang damdamin natin. Hindi tayo dapat makontento, hindi tayo dapat maging ganap na maging masaya. Dapat tayo Kristiyano, wala na tayong pakialam kahit sila hindi. Dapat kahit kung tayo mananampalataya ang totoo, dapat ang damdamin natin, katulad ng kay Pablo, meron tayong kalungkutan, meron tayong pusong kumikirot para sa kanila. Bakit? Kasi alam natin na kapag sila'y nanatili sa kanilang hindi pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay mapapahamak sila ng walang hanggan sa impyerno. Kaya nga lang may walay tayo sa kanila ng isang buwan, isang taon, di ba? Init na init pa tayo, miss na natin sila. No? Kaya pinag-usapan natin dito eternal destiny, no, ng kanilang mga souls. Kaya kay Apostol Pablo, malinaw yun no? Mahal niya ang kanyang mga kababayan. At ayaw niya na mapahamak sila. At dahil alam ni Apostol Pablo ang tanging paraan para maligtas ang isang Israelita, o sa ating kaso, alam natin ang tanging paraan para maligtas ang mga makasalanan, dapat yung puso natin ay hindi magiging masaya ng lubusan hanggat ito mga mahal natin sa buhay na ito, kakilala natin, ay nananatili sa kanilang daan papunta sa kapama. Okay? And then, the next question is Romans chapter 10, verse 1. Ano ang naging bunga ng pagmamalasakit ni Pablo para sa kanyang mga kababayan? Dahil nakita niya po sa Pablo ang panganib na naghihintay para dito sa kanyang mga kababayan, para sa mga Israelita na tinanggihan na si Kristo ang Messiah, o si Jesus ang Messiah, na si Jesus ang Kristo, nagkaroon ito ng bunga sa kanya ng pagmamalasakit. Ano po yung pagmamalasakit? Ayon sa Romans chapter 10 verse 1, ang naramdaman ni Apostol Pablo at dapat din naman maramdaman natin para sa mga hindi mananampalataya. Ano po yung naging bunga ng pagmamalasakit kay Pablo? Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. So yun po yung naging epekto ng concern o pagmamalasakit niya po sa Pablo sa mga kababayan na hindi mananampalataya. Una, ipinapanalangin niya na sila'y maligtas. Pag ginagawa natin sa prayer meeting, pagka dumating tayo dun sa bahagi ng prayer for unsaved loved ones, that's basically Romans 10:1. Diba? Ginagaya natin yung halimbawa ni Apostol Pablo
ang kanyang pagmamalasakit at kanyang pagmamahal na para sa kanyang mga kababayan ay nagtuturo sa kanya para manalangin sa kanilang kaligtasan. Pero hindi lang nananalangin si Apostol Pablo para sa kanilang kaligtasan Naging motivation din po ni Apostol Pablo yung kanyang pagmamahal, yung kanyang concern sa kanyang mga kababayan na hindi mananampalataya para i-evangelize sila. Para dalhin sa kanila yung gospel message. So hindi lang pala sapat na tayo mag-pray ng salvation ng mga mahal natin sa buhay na hindi paligtas. Dapat pala ay kasama doon yung ating pagpupursige na dalhin sa kanila yung mensahe. Diba? Kulang kung magpe-pray lang tayo. Kasi nasa atin ang mensahe. Naranasan natin ang kaligtasan. So dapat hindi mahirap para sa atin na ito ay ibahagi sa kanila. At kung talagang mahal, nagmamalasakit tayo sa mga kaibigan, kaklase, katrabaho, anak na hindi pa mananampalataya, dapat meron tayong motivation na mag-evangelize sa kanila. Pastor, hindi ko talaga kaya ipaliwanag, hindi talaga magaling magsalita. I-invite mo sila sa church. Diba? Invite mo sila sa church. Umupo sila dyan. Dahil sa pangaral ng salita ng Diyos, laging kasama ang gospel truths. Laging kasama yung evangelism. So, kung talagang hindi sabihin natin valid yung inyong excuse na hindi nyo kaya magpaliwanag ng gospel sa kanila, okay. Pero hindi na po valid kung sasabihin nyo, hindi ko rin kaya mag-invite sa church. Okay? So, invite them to church para ma-evangelize sila ng ating pangangaral ng Ebanghelyo. Pangatlong tanong, Romans 10 verse 1 pa rin. Anong dahilan ang itinuturo sa atin mula sa talatang ito para mag-evangelismo? Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ayan sila ay maligtas. Ano yung nakikita mo diyang motivation dapat natin, bakit kailangan natin mag-evangelize ng hindi Christian? Ano? They might be saved. They might be saved. That they might be saved. Yun ang ating desire, yun ang ating prayer. Pero ano yung motivation? Ano yung nagtutulak sa iyo para gusto rin maligtas sila? Ha? Nais ng ating puso? Ano po yan? Ano tinuturo sa atin dyan? So, yung pong ginagawa ni Apostle Paul, hindi po out of duty lang. Hindi po napipilitan lamang siya. Sabi niya, nais ng aking puso. So, ibig sabihin, it's something that is out of love. Okay, so, ang kanyang nararamdaman para sa kanyang mga kababayan na hindi mananampalataya ay hindi lang basta concern, kundi love. So, meron pong klase ng pagmamahal para sa mga hindi mananampalataya. Okay? Dapat meron po tayo ganung klase ng pagmamahal. Love for the lost souls. Meron tayong pagmamahal para sa mga kaluluwang hindi mananampalataya. At yung pagmamahal na yon ay motivation natin to bring to them the gospel. Okay? Mahal natin sila. At ano ba yung usual na expression ng love natin sa ating kapwa? Ayaw natin silang masaktan. Ayaw natin silang mapahamak. Diba? Gusto natin lagi mapabuti sila. So the same goes sa ating pagmamahal sa mga hindi mananampalataya. Kung magkakaroon tayo ng ganitong klase ng pagmamahal, ayaw natin silang mapahamak. Ayaw natin silang mauwi sa parusa. At yun yung dapat nagpupush sa atin, nagmo-motivate sa atin para mag-evangelize. Huwag ka na lumabas sa sarili mong tahanan. Okay? May mga kasama tayo sa bahay na hindi pa Christian. If we truly love them, ayaw natin sila na mapunta sa kapahamakan. At dahil mahal natin itong mga tao na ito, at ayaw natin sila mapunta sa kapahamakan, dapat gagamitin natin ang lahat ng pagkakataon na available para dalhin sa kanila ang mensahe ng gospel. Okay, so dapat yun ang greatest motivation ng bawat isa sa atin. Let's move on. John chapter 15, verses 8 to 11. Okay, let's go back to that passage. John 15, verses 8 to 11. Now, just a little bit background for this particular passage.
So, na-discuss na rin natin ito, nagkaroon tayo ng short series ng preaching dito sa John chapter 15. At nakita natin na tinutukoy dito, gumamit ang Panginoon ng isang simple pero napakaliwanag at makapangyarihan paghahalin tulad. No? Kung sino ba yung mga mananampalataya at anong kaunayan nila sa ating Panginoong Jesucristo, ginamit yung larawan ng puno ng ubas. Diba? Panginoon, ang puno ng ubas at ang mga sanga ay ang mga mananampalataya. At dito, ang binibigyan din sa verses 8 to 11 na yung bunga. Ang sino mang mananampalataya na totoong may kaugnayan sa puno o kay Jesucristo, dapat mayroong buhay na nananalaytay sa Kanya. At dahil may buhay na nananalaytay sa Kanya, ang buhat kay Kristo Jesus, ang epekto nun dapat sa Kanya ay nagbubunga siya. Okay, ngayon ang tanong, ano yung bunga na tinutukoy dyan? So pag pinag-usapan natin yung bunga, ito po'y bunga ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. So sino man na nananatili sa Panginoong Jesucristo, dapat meron silang bunga. At ang bunga na yun ay ang bunga ng kanilang pagiging masunurin sa mga utos ng Panginoon. So ano ang resulta ng pagsunod natin sa mga utos ng Diyos? Ano po ang resulta ng pagsunod natin sa mga utos ng Diyos? Ang kababanggit ko lang. So kung bawat mananampalataya na may kaugnayan kay Jesucristo na puno ng ubas ay sumusunod sa kalooban ng Ama, siya ay magkakaroon ng bunga. Sabi nga dito sa John 15, hindi lang basta bunga, kundi magkakaroon ng maraming bunga. Obedience results to bearing fruits. Okay? Alam naman po natin na ang pag-evangelize ay iniutos ng ating pong Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 28, di ba? Verses 18 to 20, utos ng Panginoon. Humayo kayo at dalhin ninyo ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng aking mga tagubilin. So, iniutos po sa atin ang pagdadala ng Ebanghelyo. So, lahat po tayo dapat evangelist lahat eh. Okay? Dapat lahat tayo nag-evangelize. Yung ibig sabihin na. At dahil lahat tayo dapat nag-evangelize, bunga po yun dapat ng ating kagustuhan na sundin ang ating Panginoong Jesucristo. At dapat gusto natin sundin ang Panginoon sapagkat tayo may kaugnayan sa Kanya. Okay? And then John 15, 8 to 11 pa rin, paano nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang ating pag-ebanghelismo? Paano nagbibigay ng kaluwalhatian? Sabi diyan sa pamamagitan nito ay maluluwalhati ang aking Ama. Verse 8, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. So paano ba nagiging God-glorifying ang ating pag-evangelize? Paano nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos yung pag dinala mo yung gospel o share mo yung gospel sa mga hindi Christian? Ha? Paano makaka-glorify sa Panginoon yun? Bakit? Ano ba ang mensahe ng Ebanghelyo? Tungkol ba kanino ang mensahe ng Ebanghelyo? Hindi ba ang mensahe ng Ebanghelyo patungkol sa Diyos at sa Kanyang ginawa sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na nagresulta o nagbunga sa kaligtasan ng mga hindi mananampalataya. So every time na nag-evangelize tayo, we are proclaiming what God has done. Pinapahayag natin kung anong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, umaasa tayo na may mga tutugon sa panawagan ng Ebanghelyo na mananampalataya at maligtas. At yung pong pagdadala ng mensahe na ito patungkol sa Diyos at sa Kanyang ginawa, at ang pagtugon ng mga tao sa mensahe na ito sa pamamagitan ng pananampalataya, bibigyan ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya hindi po ito self-serving activity yung evangelism. It's God-serving activity. It's something na nag-a-advance ng kalooban ng Diyos. It's something na nag-a-advance ng interest ng kaharian ng Diyos. At yun ay ang pangangalat ng mabuting balita at pagliligtas ng mga hindi mananampalataya sa mundong ito. And then,
Diyan pa rin sa passage na yan, kung nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang ating pag-evangelismo, paano ito dapat humikayat sa atin na dalhin ang Ebanghelyo sa iba? Oh. Kung nagbibigay ng glory sa Panginoon, yung pag-evangelize, so every time pala nagsishare tayo ng gospel, at every time na mayroon nagiging Christian because of our effort of evangelizing, the Lord is being glorified. So, paano ito dapat maging encouragement sa atin? Paano ito dapat maging motivation sa atin? Yung nabibigay ng kaluwalhatian paano, dapat isa ng matibay na motivation yun, di ba? Na yung parang pag-evangelize natin, hindi pag-aaksaya ng panahon. Yung parang pag-evangelize natin is something very meaningful for the kingdom. Sapagkat nabibigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. At dapat na motivate tayo mag-evangelize kahit na hindi naman natin nakikita agad yung result. Kasi di ba binanggit ko last time na yung iba, sinusukat nila ang success ng evangelism sa pamamagitan ng responses for conversion. Dapat pag nag-share ka ng gospel, merong maging Christian. Dapat pag nag-share ka ng gospel, dapat may tumanggap kay Kristo. Para masabing naging successful yung evangelism mo. Ang nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Diyos ay hindi po yung ating katiyakan na mayroong naligtas, kundi yung ating kasiguruhan na nangarap tayo ng tamang mensahe. Yung mensahe na patungkol sa Diyos. Yung mensahe na patungkol sa Kanyang ginawa sa pamamagitan ni Kristo. At hindi po natin dapat pilitin ang mga tao na tumugon na may pananampalataya sa Ebanghelyo. Kahit na hindi sila tumugon agad sa mensahe ng Ebanghelyo, as long as nangangarap tayo ng tamang mensahe, God is being glorified. And because of that, dapat lalo tayong ma-motivate. Lagi tayong magpatuloy. Hindi yung, walang tumatanggap pagka nag-evangelize ako, ayoko na. Wala ako na i-report sa church. Wala ako na i-report sa aking pastor na naging Christian dahil sa pag-evangelize ko, ayoko na mag-evangelize. Again, hindi po tayo nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Our duty is to simply share the message. With or without response, God is glorified. Bakit? Kapagkat sinunod natin ang gusto niya, at ipinangaral natin ang mensahe patungkol sa Kanya. Okay? Punta tayo sa 1 Peter, chapter 3, verses 15 to 18. Medyo ikakastra ko lamang po, kasi wala na rin yung aking portable fan dito. 2 Peter chapter 3, verses 15 to 18 tayo. Okay? Anong dalawang bagay ang iniutos sa atin ni Pedro dito? At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ang ating minamahal na kapatid na si Pablo ayon sa karunungang binigay sa kanya, na sinulatan kayo. Tama ba? Binalasa ko. 2 Peter pala yun, sorry. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit, gawin ninyo na may kaamuhan at paggalang, ingatan ninyong malinis ang budhi, upang kapag kayo ay inamikusta at ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pagmamay kay Kristo ay makahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So ano po yung dalawang bagay na niluto sa atin ni Pablo dito? Una, verse 15, maging laging handa na ipagtanggol ang pag-asa na nasa atin. So, sa ating po pag-evangelize, ito po nangyayari madalas sa mga cross-cultural missions. Yung po mga pumupunta sa mga elite na lugar, sa mga unreached people group. Meron kasi talagang hostility agad, no? Sa mga lugar na yan. Kasi meron na silang religion, meron silang kultura, tapos may mga foreigner na pupunta para mag-share. Ano masabi sa akin yung aso? No? So meron talagang
certain level of hostility sa mga missionary people, missionary group, missionary agency na nagdadala ng gospel sa kanila. So, pagka ganun yung situation, kahit naman tayo lang, pag nagsishare tayo ng gospel, meron na agad minsan hostility. Minsan parang ayaw makinig sa atin. Minsan parang merong tawag dito, gusto tayong i-debate. No? Kasama po ito sa dapat nating maging attitude kung nagsishare po tayo ng gospel. Dapat lagi tayong handa na ipagtanggol ang pag-asa na nasa atin. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na may mga tanong, bakit mo natiyak? No? Itong kaligtasan na ito ay totoo. Paano pagtatanggol? Paano mo sasagutin? Gagamitin mo pa rin ang Biblia para ipaliwanag, para ipagtanggol ang iyong pananampalataya. No? Ito po yung tinatawag na apologetics. No? Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano pala dapat nagde-defend ng gospel. Hindi mo naman kailangan maging theologian para ipagtanggol yung paniniwala mo, di ba? Ang pinakamahinam na paraan para ipagtanggol natin ang paniniwala natin, dapat alam mo ano yung pinaniniwalaan mo. Okay? Kung alam mo yung pinaniniwalaan mo, kahit na anong klase ng pagyayanig na katanungan ng gawin ng mga tao sa iyo, kaya mong sagutin. Kaya mong ipaliwanag. At dapat lagi tayong handa. Pangalawa, maging laging handa, verses 7 to 18, maging laging handa na magdusa para sa kapakanan ni Kristo. So pag nag-evangelize pala tayo at tayo ay pinipersecute, pag nag-evangelize pala tayo, pagtatawanan tayo, gagawing biro yung mensahe natin, kasama pa rin sa pagdurusa para kay Kristo. Okay? Yung iba, nakaka-experience ng pag-evangelize yung mga magulang, pag-evangelize yung mga kapatid, sinasaktan, pinagsasalitaan ng masakit, pinalalayas ng bahay, and so on and so forth. Kasama po yun sa dapat expect natin na pagdurusa para kay Kristo, yung persecution, hostility, rejection. Kasama po yan Kasi si Satan, hindi lang naman po yan uupo at mag-observe habang nagsishare tayo ng gospel sa mga hindi Christian. Diba? Gagawa ng paraan ng kaaway natin para pigilan ang mga tao na ito na maniwala sa mensaheng dala natin. At kasama yung mga paraan ng persecution dyan, rejection, hostility, lahat yan ay gagawin niya para nasa natin ang magdusa at ma-discourage ba tayo, ma-demotivate tayo ng share ng gospel. Pero dapat hindi. Dapat expect mo na yan. Di ba sabi ng Panginoon, kung tayo lalakad sa katuwiran, saan natin tayo usigin dahil sa ating pananampalataya. So kung susundin natin ang utos ng Diyos na mag-evangelize, expect persecution, expect suffering. So ito po yung dalawang bagay na inutos sa atin ni Pedro. Laging handa, ipagtanggol, ipaliwanag ang iyong pinaniniwalaan. Ang susi, basta alam mo yung pinaniniwalaan mo, ayaw mo ipagtanggol. Pangalawa, dapat laging handang magdusa para sa kapakanan ni Kristo. Dapat laging expected natin, may opposition, rejection, hostility. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, hindi dapat lalo nga tayo magpatuloy. Kasi yung hostility, rejection, persecution ay patunay na tayo ay nangangaral ng katotohanan. Diba sinabi ng Panginoon na pag tayo lumapat sa katuwiran, usigi. So kung inuusig tayo, ibig sabihin, nangangaral tayo sa katuwiran, na sumusunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. And then, sa verse 18 ng 1 Peter 3, ano yung ginawa ni Jesus para sa mga nagtiwala sa Kanya? At anong naging epekto nito para sa kanila? Sapagkat si Kristo man ay, ang sabi diyan, nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang kayo ay madala sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So dito makikita natin, merong ginawa ang Panginoong Jesucristo para yung mensaheng dala natin ay magkaroon ng visa. Ano yun? Sinakripisyo niya ang kanyang sarili at namatay siya para sa mga makasalanan bilang kahalili para sa kanila doon sa krus. And then verse 18 din, ang resulta po nito, sila po ay naipagkasundo sa Diyos. So, kung ginamit na salita dyan sa verse 18. Upang tayo ay madala niya sa Diyos. So that's the language of reconciliation. So sa pamamagitan po ng mensahe ng gospel na dala natin, na nagtuturo na si Jesus ay nagsakripisyo para yung galit ng Diyos ay maalis laban sa atin at para tayo mapatawad,
ay nagiging resulta nito reconciliation sa Diyos. Dati kaaway ng Diyos, ngayon ay kaibigan na ng Diyos. Dati kaaway ng Diyos, ngayon ay anak na ng Diyos. So dapat anong maging epekto natin dito sa atin? May visa pala yung gospel na pinapangaral ko. May visa pala yung mensahe na dala ko. So kung may visa yung mensahe na dala ko, dapat lagi akong masipag. Dapat hindi ako mawawala ng pag-asa. Dapat lagi akong magpatuloy. Dapat hindi ako ihinto. Dapat lalo akong laging magsipag. No? Kasi may visa pala yung aking mensahe. Nagliligtas pala ang Diyos sa pamamagitan nito. So that's the greatest motivation available for us. The gospel message na meron tayo is effective. It has power to save sa kamay ng Espiritu ng Diyos. Huling katanungan, verse 18 pa rin, paano tayo dapat mahikayat na mag-ibanghelismo ng pagdurusa ni Kristo at ng pagtanggap sa atin ng Ama? Paano daw tayo dapat mahikayat? Okay, kung naiintindihan natin na yung mensahe na natin ay something na na-experience natin mismo. Diba? Kaya tayo nag-evangelize kasi na-experience natin yung gospel yung power ng gospel. Ano dapat yung maging epekto sa atin na na-experience mo mismo yung power ng gospel? Diba dapat mag-overflow ka ng kaligayahan, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos? At dahil nag-overflow, nag-uumapaw yung puso mo kasi na-experience mo yung power ng gospel ng joy, love, and gratitude, yun yung dapat nag-motivate sa iyo. Nadalhin yung gospel na yun. Diba? Halimbawa, sa barangay ninyo, na pinamigay yung kapitan ng 3,000 kada residente. Ikaw yung unang nakatanggap ng 3,000. Gusto ba ikaw lang yung makatanggap ng 3,000? Di ba ang ginagawa natin? Pinamamalita natin yun. Uy, namimigay ng 3,000 si Kapitan doon sa may covered court. Pumunta na kayo agad doon, dali ninyo yung mga requirements, pumila na kayo agad. So yung mga anak mo, pinapipila mo, yung mga kakilala mo, pinapapila mo. Bakit? Kasi gusto mo, makatanggap din sila ng biyaya. So the same goes with evangelism. Kaya po tayo nag-evangelize kasi na-experience natin yung joy na maligtas eh. Gusto mo maligtas din sila. Na-experience mo yung satisfaction kay Kristo, na-experience mo yung security mula sa salita at pangako ng Diyos. Gusto mo ma-experience din nila. So, share mo. Kasabihin mo. Kailangan naranasan nyo rin ang pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, ano yung motivation natin? Marami tayong motivation para mag-evangelize. Ang question lang talaga meron ka bang motivation na yun? Kasi iba yung motivation at nag-evangelize ka na. Conclusion, kinikilala ng Biblia na may mga hamon ng pag-evangelismo. Kaya naman nagbigay ang Diyos ang maraming dahilan para mahikayat tayo na gawin ito ng pusang loob at may kagalakan. So alam ng Diyos challenging yung pag-evangelize. Okay, so dahil alam ng Diyos na challenging, nagbigay siya ng mga motivation. At ito yung mga pinag-aaralan natin dito po sa ating Bible class ngayong hapon. So, dapat mahikaya tayo, dapat maging voluntary, joyful ang ating pong pag-evangelize sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa Kristiyano. Okay, so meron po ba may katanungan? So tatapusin na po natin yung ating pong pag-aaral ngayon. So, kung may katanungan po, sasagutin natin. Hindi po nawawalan ng motivation ng Christian para mag-evangelize. Wala tayong dahilan para hindi mag-evangelize. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng dahilan para makapag-evangelize tayo. So, ang isang Kristiyano na hindi nag-evangelize o ayaw mag-evangelize, it only means two things. Number one, hindi siya Kristiyano totoo. No? Pakakala niya ng Kristiyano siya kasi wala siyang motivation No? Wala siyang joy na i-share yung gospel. Kaya, pangalawa, talagang very disobedient siya. Very disobedient siya sa Panginoon. And ako naniniwala, kung papatuloy kasi yung pagiging disobedient, may discipline ng Panginoon. Okay, meron parusa, meron disiplina para maging masunurin ka sa akin. Okay? Tanong po, clarification.
Okay, para na po ako sinisilaban dito. So maraming salamat po at magpapahinga na muna tayo. Bago po tayo mag-proceed sa ating worship service.